Yes po. Pwede ka, Viva 1. Hindi siya kasi linggo. Saan po ba yan? Dito lang sa may... Sige po, punta po ako. Basta pag inopera ka ng Viva Max kung ayaw mo, huwag mo nalang tanggapin. Hindi ko akalain na yung dating sobrang mahiyain na ako. Oo guys, mahiyain talaga ako. Hanggang ngayon naman eh. Bakit nag-vlog ka pa, boy? Ito guys, ikwento ko sa inyo yung journey ko kung bakit ako napunta dito sa vlogging at kung ano pa yung naabot ko bukod sa pagbablog. Since junior high pa ako, hilig ko na talaga mag-edit ng videos, photos, ganun. Kapag may mga short film nga na project, matik ako na mag-edit nun sa group namin. Kaya lagi lang din ako nasa likod ng camera. Tapos meron pa kaming kung ano-anong ginagawang short film. Dati kasama yung mga pamangkin ko. Trip-trip lang kumbaga. Hindi naman ako magaling mag-edit guys, pero nag-e-enjoy talaga ako pag nag-edit ako. At nung nag-senior high ako guys, dito naman lumala yung pagkamahiyain at pagiging introvert ko. At pinakamalala, yung pag pumupunta sa harap ng classroom o simpleng pag-recite lang, hindi ko kinakaya at umaabot pa sa puntong nanginginig ako. Stage fright, kumbaga. Nakikita ko nga lang kapag pumipikit ako nun is yung mga mata nilang nakatitig sa akin. Ganun yung feels niya. Tapos nung nag-college na ako guys, ang una ko kasing naging school is RTU talaga, first year ko. Architecture yung course tapos pure online class pa nun. Wala, ganun pa rin kahit kaharap ko lang yung PC ko, grabe pa rin yung nararamdaman kong kaba, hiya at kung ano-ano pa, parang ang sikip-sikip sa pakiramdam. Tapos ayun, humantong sa isang linggo pa lang, binawi ko na yung enrollment ko. Hindi lang dahil sa pakiramdam na yun, kundi dahil din sa course. Mahirap siya at yung schedule namin nun araw-araw pa. Ang lala. Pero ayun, nung nag-enroll ulit as first year dito naman sa MPC as ECE, okay naman, parang nawala naman siya ng slide. Siguro dahil din sa mga kaklase at professors. Then ito na nga, nakapanood ako ng isang YouTuber na si Alexei Chung about faceless YouTube channel. Syempre gusto ko rin mag-try nun kasi una gusto ko rin kumita at malabas yung hilig ko sa pag-e-edit kaya gumawa ako ng YouTube channel ko. Ang pangalan pa ng channel ko guys nun is KY Anime. Yan. At year 2023 ko siya nagawa. Ayan yung umpisa ko guys, nagre-review ako ng mga anime nun. English pa nga yung voice over nun kasi AI lang eh. Kaso, nung naubos na yung pre ko sa pagbo-voice over ng AI, wala, naging Tagalog na. Kasi ako na lang yung nagbo-voice over. Dahil nahihiya nga ako, hindi ko naman to share sa Facebook ko. Hindi ko rin sinasabi na may ganito akong channel. At ito rin yung dahilan kung bakit na-monetize yung account ko. Ito, papakita ko sa inyo yung naging intro ko dyan dati. What is up guys? Ito na naman nga po pala ang KY Anime, ang inyong ultimate destination para sa mga anime topics. Kung bago ka lang dito ay mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating video. Tapos ayun, unti-unting lumalakas na yung loob ko sa pag-voice over. Pero dumating sa point na napagod ako mag-edit ng ganitong klase ng video. Kasi from the scratch talaga siya eh. Puro pictures na need mo buhayin. So, ang hirap talaga niya kasi sa isang minuto mong ma-edit dito halos ilang oras mo nang ginawa. At kasabay pa nun, nag-affiliate din ako sa TikTok. Kumita rin ako nun. Kaso tumigil na rin kasi bigla na naman ako nahiya. Kasi laging inaasar ng classmates ko yun. Tapos napag-desisyonan kong yung KY Anime ko, gawin ko na lang personal vlog ko. Ngayong year lang din yun guys, 2025. So, pagka New Year nun talagang pinalitan ko na. Kasi parang ready na ako nun. Parang wala na akong pake kung papansin man siya ng nasa paligid ko na vlogger ako, na nagbablog ako. Basta, wag mo lang papanoorin yung vlog ko na maririnig ko kasi parang nakikringe ako sa sarili ko. Tapos fast forward guys, di ba? Nag-OJT ako sa ABS-CBN. Nakakita ng maraming artista. Nakita na, ayun, normal na tao lang din sila. Nakita kung paano sila sa likod ng camera. Tapos biglang boom, parang gusto ko rin maging kagaya nila. Something like that. Kaya ako naman tong biglang pumunta ng studio para mag-picture-picture kahit hindi talaga ako marunong mag-picture. Hindi ako nag-picture talaga.
So pumunta ako doon para gumawa ng set card para may pang audition kung saan saan. Ito yung time na yun guys nung nag-post ako nito. Tapos ayan, panoorin nyo muna yung mga clips nung panahong nag-picture ako. Ito na lang oh. Sa ganda no. Yan ay yung pag-video. Then after several days, may tumawag sa akin. Yes po. Pwede ka, Biba 1. Hindi siya kasi linggo. Saan po ba yan? Dito lang sa may... Sige po, punta po ako. Basta pag inopera ka ng Biba Max, kung ayaw mo, huwag mo na lang tanggapin. Tapos ayun, pumunta ako. Yung audition pala is puro photoshoot lang. Eh, alam nyo naman, hindi talaga ako mahilig mag-post-post. Hindi ako marunong mag-post-post, no? Pero nilaban ko pa rin. Pero nagustuhan naman ako ng manager. Ang sabi lang sa akin is, mag-gym muna ako para gumanda yung katawan ko. So, bumalik lang daw ako kapag okay na yung katawan ko para sa akin. Pero hanggang ngayon, para sa akin, hindi pa rin maganda yung katawan ko eh. Pero babalik na ako doon bukas, linggo. Tingnan natin kung makakasign na ba ako ng contract as Biba artist, no? Pero ito guys, yung malupit na hindi nyo pa rin alam. Hindi ko rin to in-story para syempre, secret. Ito guys, nasa taping pala ako. Secret muna kung anong palabas. Pero bibigyan ko lang din kayo ng onting clips sa susunod na yung full vlog na ito. Ay, nawala. Gentleman eh. Ano gusto mo? At ito, yung mga naka-eksena ko. Si Noni Buen Camino at Andrew Mulak. Ayun, nakakatuwa lang din. Imagine nyo guys ha, maraming tao yan. Yung director, yung production staff, yung mismong artista, at yung audience pa mismo sa place na yan. Pero kapag nag-a-action na si Direk, hindi talaga ako nahiya nun. Mas-spit ko naman yung lines ko at hindi rin naman nagkamali. So ayun no, ba dati nung senior high ako, nahihiya ako, parang may stage fright, gano'n. Hindi nyo akalaing pag sa taping pala kaya. Kaya step 1, magkaroon ng faceless channel dahil nahihiya ka nga eh. Step 2, mag-vlog ka na, nakita ka sa camera. Next step, mag-OJT ka sa ABS-CBN para makakita ka ng artista at ng inspo. Tapos last step, bigla ka na lang mag-audition kung saan-saan. Ganun guys, para mawala yung hiya. De joke. Joke lang kasi nahihiya pa rin talaga ako. Pero shoutout sa mga casters dyan. Cast nyo naman ako sa mga commercials dyan oh. Kahit isang beses lang. Malaki raw kasi yung sahod dyan. Yun lang guys. Kung umabot ka sa punto ng video na ito, thank you so much. Peace out. Diretso lang aking lakad, walang kasiguraduhan pero walang alinlangan na sumubok kasi alam ko na may mapapala.